So yun na nga no, nung nakaraang 3 araw nakalipas, nag-vlog ho tayo dito sa City Hall of Davao sa may San Pedro Street, no? Na ang ating caption naman sa vlog natin, title, bakit ang Davao City is nananatiling luma, bakit ganun pa rin yung kanyang hitsura, bakit wala siyang expansion, no? Wala siyang expansion na nagaganap, no? Or walang expansion na ginagawa sa City Hall of Davao, bakit ganito ang hitsura ng City Hall of Davao? Ubod ng yaman si Davao City pero walang expansion sa City Hall. So yun po yung mga caption na yan is galing ho yan, no? Kinuha ko lang din yan sa komento, no, ng mga Pilipino, no, na marahil ay nakatira sa Luzon or sa Visayas or some part of Mindanao, no, outside Davao City. Kung saan siguro genuine naman, no, parang halata naman na parang curious lang ho siguro sila, di ba? Na despite sa yun na nga super mega super rich ni Davao City, bakit ganyan ang City Hall of Davao? So siguro minsan siya nakapunta na Davao City pero nakita niyang parang luma ang hitsura ng Davao City na 'di ba? Lakas maka vintage, lakas maka old style, lakas maka old school, 'di ba? Kung yung ibang mga City Hall sa buong Pilipinas karamihan mga gawa na sa mga stained glass, 'di ba? Social, mga 'di ba? Magaganda na, lakas na maka-hotel ang datingan. Pero dito sa Davao, ganyan pa rin ang estilo ng aming City Hall dito. So, parang nasa lang, no, sa poster or parang sa mga ang tawag diyan, mga stamps. Anyway, so 'yun, ang may mga nag-comment diyan, no, samot-saring mga komento. Pwede niyo hingin sa akin ang link kung ikay bago pa lang nanonood sa channel na to. Pwede mong hingin sa akin yung channel, i-reply ko sa iyo yung komento ang link nito para mapanood mo yung kung paano nagkaroon ng 158 comments sa video na to. Bakit ang daming mga nati-trigger na mga tawag nito, na mga viewers, no. May mga basher din na taga ibang planeta naman, hindi naman taga Davao talaga. So, ngayon merong isang kumuha rin ng aking atensyon na isang komento. So, i-shout out ho natin siya. Ang kanyang pangalan ay si Iringitom. Iring Itom, ayos Iring Itom, no? So Iring Itom or Black Cat, shout out ho sa inyo. Mas inuna ng Davao government ang pagpapaayos ng mga nasasakupan kaysa magpapaganda ng City Hall. Ang gagastusin na pampaganda ng City Hall ay pera ng mamamayan. Ang gagastusin sa pagpapaganda ng City Hall ay pera ng mamamayan yan ng Davao. Pero mas pinili ng Davao na unahin ang nasa paligid. So I don't know kung ano yung nire-refer niya or anong tinutukoy niyang paligid, no, na inuuna ng Davao City na pagandahin imbes na yung mismong City Hall, kung saan nakaupo kung saan nag-oopisina yung ating mga dumadaang mayor dito sa Davao City. So sino ba yung mga mayor dito na naabutan ko, no? So syempre kaya Mayor Rodrigo Roa Duterte during late 90s, I mean early 90s. So syempre hindi ko siya naabutan gawa nung syempre bata lang ako niyan, no. Wala pang buwang sa mundo. So una ko talagang naabutan na meron tayong kamalayan, no. So si Benjamin D. Guzman. So that's in the 90s. Tapos bumalik ulit si Mayor Duterte nung nasa early 2000s. O, di ba? So yun yung aking naabutan na mayor na masasabi nating isa rin, no, sa nakapag-opisina sa City Hall of Davao na makikita ho ninyo sa video. So shout out, no, kay Iring Itom or Black Cat or at itim na pusa na yun na nga. So parang tama nga naman, no, parang okay yung kanyang sinabi na meron naman talagang kakayahan, meron naman talagang maraming pera ang Davao City, merong means, no, na mas pagandahin pa, no, ang City Hall namin dito sa Davao. Pero yun na nga, mas inuna ang paligid. So I assumed na lang na yung tinutukoy ni Iring Itom na paligid is itong mga streets, no. Gaya niyan, 'di ba? Ang linis ng kalye. Itong isang gusali na yan, SP building, no, kung saan nag-oopisina yung natin, Vice Mayor, tsaka yung mga konsehalis. 'Di ba? Ganda ng wala kang makikita ang mga gawad ng kuryente. So sabihin niyo na na kurakot ang Davao City. Ito ang sinasabihan ko nito yung mga detractors, mga bashers, no, ng mga anti-Dutertes na mga nakatira naman sa ibang planeta, hindi naman sa Davao nakatira. Di ba? Tingnan yung syudad namin, di ba? Linis, ang ganda. Diba? Napakaliwalas. Ang ganda ng aming dito, ng aming atmosphere.
despite sa napakaraming tao, sasakyan sa aming city proper, sa aming poblacion district, but still kita mo pa rin namang yung clear blue skies, di ba? Walang smugs diyan. Kaya tayo naging cleanest city sa survey ni Nambio.com, dahil na rin siguro sa baka ang basis ay ang air quality index. So pag air quality index, yan kita mo naman parang kahit nasa screen ka lang nanonood, talagang mararamdaman mo yung presko ng hangin, di ba? Hindi mo talaga makikita na may mga alikabok na lumulutang. Napakalinis pati ng kalsada, tapos peaceful. Maliban sa cleanest, kailangan peaceful din talaga, ma-appreciate talaga natin yung isang syudad, malaking syudad kapag peaceful, no? So paano naging peaceful? Yung walang tao, hindi yun ang peaceful ko. Ibig sabihin is walang gera, walang saksakan, walang naghahabulan, nagpapatayan. Alam niyo yun, di ba? Wala kang marinig dito sa Davao. Kung meron man itong mga namamatay, yan, mga kriminal, di ba? Sila yung mga kriminal, mga gumagawa ng mga hindi naman kaganda, basta mga hindi magagandang ginagawa nila dito, nanbibiktima ng mga inosente, ng mga law abiding citizens. Talagang may kalalagyan yan dito sa Davao City. Hindi yan sila magtatagal, no? Pwede silang makapambiktima ng isa, dalawang beses, pero yan, bukas makalawa, no? So talagang sasapitin nila yung nararapat sa kanila. Anyway, so dito sa Davao, kita ganda, no? So baka yan yung tinutukoy ni Iring Itom, na inuna ng LGU Davao ang pagandahin ang paligid muna, no? Yung mga main thoroughfare, yung mga main streets, di ba? Yung pinaka ina-access talaga ng public, hindi yung City Hall. Kasi kung yung City Hall, okay lang naman, nakapagtrabaho pa rin naman sila na maayos, di ba? Outstanding pa rin naman ang Davao City, di ba? Okay pa rin naman ang performance ng mayor, ng kanyang ng vice mayor, ng konsehalis, di ba? Outstanding pa rin naman ang serbisyong binibigay nila sa kanilang mga mamamayan, di ba? Okay pa rin naman ang kailang paggawa ng mga city ordinances, di ba? Effective pa rin naman sila as a public servant. So ibig sabihin, okay na yun, no? So sa mga nanonood naman nito na ang inyong City Hall ay maganda, congratulations. Okay? So congratulations. Siyempre hindi naman tayo pwedeng hindi matuwa dyan, no? So congratulations. So kung hindi man kayo pumasok sa richest city in the Philippines, at least maganda ang City Hall ninyo, di ba? So dito sa Davao, maganda pa rin naman ang City Hall namin. Okay ang City Hall namin, maganda. Hindi nga lang talaga siya kagaya ng iba dyan na nakasalamin. Alam yung parang lakas maka-hotel. Alam niyo yun. So dito sa Davao, ang aming City Hall is kita niyo naman, di ba? Sa unang portion ng ating video na pa siya efficient, no? Tapos ang mahalaga talaga, hindi kurakot yung nag-oopisina. Hindi kurakot, hindi mapolitika. Alam niyo yun, yung talagang trabaho kung trabaho talaga, no? Meron talaga silang mga political will. Meron talaga silang magandang mission, vision and goal sa kanilang pagkatao, sa kanilang pagiging public servant. Hindi sila dyan para magpapasikat lang, hindi sila nakaupo dyan, hindi sila nagpapahalal para yumaman, no? Kundi sila nagpapahalal kasi gusto nilang magserbisyo sa mamamayan, mga Davaoenyo. Gusto sila nagpahalal para protektahan, no, ang kanilang mga nasasakupan, iparamdam na deserve, no, ng warm and love and sweet caress, no, ng mayor ang Davao City. Anyway, so yun lang, bali ito nakikita nyo dito, yun siguro yung tinutukoy ni Iring Itom. So shout out, no, kay Iring Itom. Ito ba yung tinutukoy nyo na inuna ng LGU Davao ang pagandahin ang paligid kaysa sa mismong City Hall nila kung saan sila nag-oopisina. Diba? Ang ganda, no? Meron silang dito sa City Hall, within the vicinity of City Hall. Meron dito parang at least 5 park. Ito yon, Quezon Park, Bonifacio Park, Candelaria Park ba yon yung isa? Tapos Rizal Park and Osmeña Park. Basta 5 park to dito meron. Diba? So yung pera ng ang pera ng Davao, ang budget dito talagang nakalaan sila sa mas essential, ano yung pinaka-essential dito sa sa Davao City. Siyempre, yun nga, cleanliness is next to godliness, maintenance. Hindi pwedeng mabawasan yung sahod nung mga natin masisipag, magigiting nating mga garbage collector, mga street sweepers.
'Di ba? Kailangan laging may sahod yan, hindi pwedeng i-delay, 'di ba? Hindi pwedeng uutangin yan kasi yung mga yan, yung pamilyado, naghahanap buhay yan. Tapos pangalawa, yung peace and order, no? So kailangan talagang i-maintain. Kaya kailangan malaking pondo talaga diyan, confidential funds and intelligent funds. So agree ho tayo diyan kasi wala nai-enjoy ho talaga natin yung Davao City. Ang sarap maglakad-lakad sa syudad nang wala kang pangamba na baka ikay ma-snatch, baka ikaw ay makidnap, di ba? So walang ganyan sa Davao. So dito sa Davao City, ang ano natin dito, makikita ko dito is mga presensya ng kapulisan, no? So grabe yung police visibility ho sa lugar, which is na-appreciate ko yun. Para sa akin mas okay yun, mas goods yun, no? Kaysa sa ang makikita natin, yung ang presensya na makikita natin is yung presensya ng mga kriminal, presensya ng mga adik. Gusto nyo yun? Sige nga. Sinong magsasabi dyan na okay lang na presensya na lang ng mga adik? Yung iba siguro may mga buang-buang diyan na gusto lang makita mga adik sa kalsada. Dito sa Davao walang ganoon eh. Subukan mo kaya. May kalalagyan ka dito. So dito sa Davao City, police visibility, meron tayo dito. Malakas ang dito, ang kanilang presensya. So it means na safe ang Davao City from any crimes. Ibig sabihin nun, ang mga masasamang elemento, mga kriminal, mga drogista, mga magnanakaw, snatcher, pickpocketer, at kung ano pang mga mga katarantaduhan dyan, mga masasamang elemento, matoturn off sila na gagawin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat. Kasi nga, andyan yung pulis, ang bilis silang mahuli at maaaring, alam niyo na, diba? So, dito sa Davao City, kahit pa napaligiran ang Davao City, may mga kriminal naman talaga sa Mindanao, like from neighboring regions ba, no? So Davao City is tayo napagitnaan tayo ng Soxargin, Caraga region, and Central Mindanao region. Di ba? So itong Davao City napapagitnaan. So panigurado marami ding kriminal talagang pumapasok sa Davao City. Yun nga lang, alam nila ang Davao City na napaka-strict when it comes to safety in the mga protocols, no? Safety protocol. So ano ba yung mga safety protocols dito? So pag may tingin ng ating kapulisan dito, medyo kahina-hinala yung iyong galaw, meron kang mga suspicious moves, and mga bag ho dito talagang random yung check up and frisking, check up sila na pagpapasok. I mean checking sa mga bag lalo kung tangin nila ay parang mabigat o talagang kakapkapan ka. So in short, safe ka rito. Basta maraming mga nagtatanong, mga Tagalog, mostly ng mga Tagaluzon in some part of Visayas, na nakatakot sa Davao kasi ang daming pulis. Ay baka kriminal, baka baka kalaban ka ng gobyerno, di ba? Baka ikaw ay kriminal, baka ikaw ay addict, di ba? Nakatakot talaga dito, kaya I suggest or I warned you na wag ka na lang pumunta ng Davao City kasi mapapahama ka lang dito. Pero kung ikaw na may law abiding citizen, ikaw lang naman ay gustong magagala, maglalakwatsa, maglalakad-lakad dito, you can, pwede kang nang matulog sa kalsada pag gabi dyan pag sa sobrang kalasingan, pwede kang matulog dyan. I mean, walang gagalaw sa'yo dito. Pero hindi ko naman sinabi na kahit pa safe ang Davao City is na tayo, pakumpiyansa tayo ha, kasi pa rin, expect the unexpected pa rin. Maaaring meron pa rin mga nangyayaring hindi maganda sa atin kasi parang wag nating basta na lang display yung ating mga valuable items, di ba? Ngayon kung matsimpuhan na may nakapasok sa Davao City kawatan, di ba, na may nakapasok sa Davao na snatcher galing sa ibang rehiyon, notorious pala yun doon sa kanilang lugar na mandurukot. Ngayon pumunta ng Davao, inatsimpuhan na andito ka kasi pakumpiyansa ka, nilalagay mo lang yung iPhone 16 1TB fully paid, di ba, sa iyong likuran, sa iyong back pocket. Na-snatch, iyak ka ngayon, di ba? Mahal nun, di ba? iPhone 16 Pro Max. So, wag pa kumpiyansa. Still, ingatan pa rin. Kahit nga sa bahay lang, pwede tayong manakawan ng kapitbahay, di ba? Pwede tayong looban, no? Mga masasamang loob. Mga ganun yun. So, lalo pag sa kalye. Lalo pag sa public places. Oy, excuse me ha. Ito kasi tayo dito, nagdadab tayo dito. Walang walang cut. Spontaneous, no? Dire-diretso lang. Kung ano yung nasa utak natin, sinasabi natin, no? May substance man, so wala. Kaya nang bahala dyan. Basta yun lang,
maraming thank you kay Iring na Itom dahil nga sa kanyang ginawang komento. So naisipan ko na mag-vlog at ipakita sa inyo kung ano nga bang makikita natin sa paligid ng City Hall of Davao. So ito yun basta within the vicinity of City Hall lang to, San Pedro Street. The oldest street in Davao City is San Pedro Street. Hindi man siya kasing luma ng Kalye Real ng Iloilo City, hindi man siya kasing luma ng kalye ng Colon, hindi man siya ng Cebu, hindi man siya kasing luma ng kalye ng Escolta, Manila. Itong San Pedro Street, at least siya ang may tuturing namin dito sa Davao na the oldest street in Davao City. So yun lang siguro, maraming thank you sa mga nanonood dyan. So convinced ba kayo sa sinabi ni Iring na Itom na ang Davao City government ay mas inuuna na pagandahin ang paligid ng City Hall kaysa sa City Hall mismo? Ingat!